Good day mga boss. Meron tayo ngayong i-harvest na premium grade Tibetan floating heads. Brought to you by Donsol Aquatics. So brand shrimp siya. So tingnan natin yung ating mga hatchery. Ayan. So meron tayong 4 na hatchery kasi marami tayong pinapakain ng mga fry at mga guppies. Yan. So yung mga binibreed natin, hindi natin sila tinitipid sa pagkain. So pinapakain natin sila ng ating Donsol Aquatics baby brand shrimp. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalinis yung hatch ng ating baby branching. So, lahat ng eggs ay nandun sa taas. Yan. And then, yung mga na-hatch na Artemia ay nandirito sa baba at napakadami mga boss. Ang solid na solid. Ngayon, i-explain ko lang pala para meron kayong matutunan guys. Bakit meron tayong 4 na hatchery? Kasi ganito yan, ang hatching time talaga ng Tibetan floating eggs, dalawa kasing klase yan. Yung pinakasikat na dalawang klase ng BBS is, isa yung Bohai Bay at isa yung Tibetan. Meron pang iba, pero ito yung pinaka-common na dalawang ginagamit ng BBS. Ang pinagkaiba nilang dalawa, Bohai Bay is, ang kanyang eggs hindi totally separated doon sa yung shell separation ng eggs from the Artemia, hindi totally 100%. But yung Tibetan floating eggs, ito yung mga talagang once na-hatch siya, yung egg is umiibabaw sa tubig. Then, nagtatanong bakit 4? So, 4 siya boss kasi ang maximum time ng hatching ng mga Tibetan floating eggs is 36 hours. Ayan. So, beyond that is, I don't think meron pang ma-hatch. But, kapag malamig ang panahon, halimbawa ganito, December, January, February, so malamig ang panahon, ang hatching rate, kahit anong brand ng BBS, mapabohay or mapatibet, is parehas silang medyo tumatagal lang konti yung hatching. And usually kapag maganda yung panahon, mainit, warm yung temperature, na-hatch siya ng mas mabilis. Usually, meron tayong na-hatch ng 16 to 24 hours. Pero hindi palagi yun, hindi siya yung consistent. Kaya mas maganda kung mag-hatch kayo ng Tibetan floating eggs, i-maximize nyo na yung 36 hours kasi para magkuha nyo yung value ng pera nyo. Kasi pa nag-hatch kayo, halimbawa, nag-harvest kayo within 24 hours, marami na yan na maha-hatch. Pero, hindi siya kasing dami kapag nag-collect kayo on the 36 hours. Ngayon, yun, para may idea kayo, dalawa yan kasi 36 hours is almost 2 days na rin. 1.5. So, kaya palagi akong may na-harvest na isa. So, itong dalawa, harvest ko to ngayong araw. And then, itong dalawa naman, harvest ko to the next day naman. Kasi, ito kasing kabila, so harvest ako ng isa sa umaga, harvest ako ng isa sa gabi. So, i-set up ko sila ng gabi. Then, after 36 hours, umaga, may ma-hatch na yan. So, yung isa naman na i-collect ko ng gabi. Then, ito, sa kabila, so, sinet up ko to kagabi. So, hindi ko pa siya harvestin ngayong araw. Harvestin ko siya kinabukasan pa. Yun. So, everyday, lagi tayong may harvest. Kaya hindi nawawala ng supply ng BBS yung ating mga alaga. So, yun din yung mga tanong ng iba. Bakit siya magaganda yung mga nabibreed nyo? Maganda yung mga katawan. So, ito na yung sikreto mga boss. Wala nang iba. Donsol Aquatics Baby Brine Shrimp. So, sa mga gustong umorder, PM nyo lamang kami sa page kasi marami kaming prepare ng mga orders ngayon. At marami nag-message sa atin. So, meron tayong papaship pala sa mga taga Cebu. Abang-abang lang kayo kasi meron dyan tayong magre-reseller. So, pwede na kayo kumuha sa kanya directly. Makakatipid kayo. Sa shipping. Ayan. Kaya, sa mga gustong mag-reseller din, PM lang kami sa page. At tutulungan namin kayo na mag-earn din with our product. So, maraming salamat mga boss. Ito yung ating mga panimula. Simpleng panimula mga boss. So, bilang isang fish keeper, nangarap tayong maging successful one day. So, ito na yung way natin. Isa sa way natin para maging successful in the future. Maraming salamat mga boss. Hanggang sa susunod nating vlog. Thank you. Bye-bye.